Isang umaga sa buhay ni na Jaisel Navelino, empleyadong papasok sa Makati City. Bayad po. Kenneth Gasara, nagtatrabaho sa isang advertising agency sa Taguig. At Jaja Reynoso, staff ng isang non-government organization sa Mandaluyong City. Ilan lamang sila sa mga mandirigma ng kalsada na araw-araw sumasabak sa matinding traffic sa Metro Manila. Para po. Mula Barangay Mambugan sa Antipolo City, babiyahe ng 17 kilometro si Jaisel. Sa pila ng UV Express sa Masinag na siya inabutan ng pagsikat ng araw. Ay, sorry. Ito lang. Pero nagsisimula pa lang pala ang tunay na kalbaryo niya. Nasa pool niya kasi ang rush hour traffic sa C5. Mula sa Novaliches naman, galing si Kenneth. Ako man sa Novaliches, mali ako 6:30. Medyo matagal-tagal na yun kasi dapat 30 to 45 minutes lang yung biyahe ko. Si Jaja naman, alas 8 nang nagsimulang bumiyahe mula Sucat, Parañaque, papunta sa Mandaluyong City.
Hindi pa man nakararating sa kanilang pinagtatrabahuhan, tila ba nakakapagod na. Ayon sa Waze, pinakamalaking traffic and navigation app, Metro Manila ang may pinakamatinding traffic sa buong mundo. Sa Metro Manila rin daw naitala ang pinakamahabang pagkukommute. Ayon sa Japan International Cooperation Agency o JICA, 2.4 billion pesos ang nawawala sa ekonomiya ng Pilipinas araw-araw dahil sa matinding traffic. Ang EDSA nabansagan ngang pinakamalaking parking lot dahil sa mga sasakyang natetenga rito. Mula sa tala ng Metro Manila Development Authority o MMDA, nasa 520,000 na sasakyan ang bumabiyahe sa EDSA araw-araw kahit na 320,000 lang ang kapasidad nito. Malayong-malayo na nga ang EDSA ngayon sa dati nitong itsura bilang Highway 54 bago mag-World War II. Maganda yung design ng mga Amerikano dyan. Mayroon pa tayong service road with an island of trees. Tinanggal yung island of trees, inalis yung service road. Kaya nangyari sa EDSA is a good example of how not to do it. EDSA is a major artery, minor artery, it's a collector road, it's a residential road, shopping center road, it's an axle road, it's a local road. 6 kinds of roads in EDSA. Kung sa bagay, higit na rin mas maraming tao sa Metro Manila ngayon kumpara noon. Nasa 12.8 million na ang population nito. Base po sa pag-aaral ninyo, gaano ka sama na po ba talaga yung lagay ng traffic sa Metro Manila? Parang nagiging mas mahirap ang commute ngayon. No? Meron niyang estimate na dahil sa capacity limitation ng MRT, mga 180,000 people ang nagdi-displace araw-araw. Ibig sabihin nun, dati sumasakay sila, hindi na sila nakakasakay ng MRT. So, isipin nyo kung ito'y 180,000 people, kung 30% ang tawag natin choice riders ay may mga kotse, babalik sila sa mga kotse nila. That's an additional 30,000, roughly 30,000 or 45,000 cars, no? Sa streets. Sa ganitong kalagayan, makarating kaya sa tamang oras ng kanilang trabaho sina Jaisel, Kenneth at Jaja? Ano nga ba ang ginagawa ng gobyerno para maibsan ang paghihirap ng mga commuter sa Metro Manila? Tatlumpung minuto lang ang biyahe sa MRT ni Kenneth. Pero pagdating sa Makati, hindi pa pala tapos ang biyahe. Nakakainis isipin pero sa ngayon, nagkikisanayan lang siya. Pero kung isipin mo, hindi siya sustainable for the next generation. Sa wakas, nakarating din. Bale, 8:15 na. So, 15 minutes na lang. Tatatong oras na tayo sa daan. And papasok pa lang ako ng opisina. So, ibang usapan pagka umuwi rin tayo ng alas 7 ng gabi na minsan naabutan ka rin ng 3-4 na oras lang. Para po. Si Jaja naman, nakarating sa Mandaluyong City makalipas ang mahigit 2 oras. Masaya na siya doon dahil bihira raw itong mangyari.
So, 10:15 na ako nakadating dito sa office sa Mandaluyong. So, siguro kung hindi ako nagmabilis, kung hindi ako mabilis sumakay ng bus, malamang mamaya pa ako makakarating. Mahigit 3 oras namang nagbiyahe si Jaisel patungong Makati City. Nandito na ako sa Makati ngayon, bali mauna na ako kasi late na ako eh. 15 minutes late na ako kaya alis na ako. Ha? Thank you. Isa na namang matraffic na umaga ang sinuong ng mga mandirigma ng kalsada. Kaya lang sa kanilang pag-uwi, panibagong pakikibaka na naman. Pasok ka, mandirigma ka talaga. Kasi, halimbawa yun, katulad ng pag wala ng UV Express. So, ang gagawin mo syempre, maghihintay ka ng darating ulit. So, pag may dumating at nag-alok, talagang unahan kayong tumakbo dun eh. Hindi pwedeng babagal-bagal ka. Mahal raw ni Jaisel ang kanyang trabaho sa loob ng 11 taon. Pero dahil sa sobrang traffic, napapaisip siya. Oo, sa ngayon, kasi 4:30, no? So, tulog pa sila. Parang pagkaalis ko ng bahay, pagkagising ko, hindi na kami nakakapag-usap ng asawa ko. Yung baby ko, halos halikan ko na lang siya, magbababay ako. So yung bonding time namin affected talaga. Kasi pag pagod ka sa opisina, dahil tapos na-late ka pa ng uwi because of the traffic, hindi na talaga kami masyado nakakapaglaro. Dahil you'd rather rest. Dahil sa traffic, naisip ko parang mag-resign na lang kaya ako, maghanap ako ng trabaho na mas malapit dito sa amin. Saka costly kasi sa Makati. Naranasan ko nang tumira sa Makati, mahal dun eh. Noong Agosto, isang matinding traffic ang nagtulak sa kanyang sulatan, si DOTR Secretary Arthur Tugade. So nag-start ako magsulat kasi nga yung frustration ko nung araw na yon. Sumulat ako sa, nag-post ako sa FB account ko. Nag-post ako ng experience ko about sa traffic. So, tinag ko doon yung Department of Transportation para makita kaagad nila. Ilang sabi nila sa amin, doon sa reply nila sa message ko, they acknowledge na may mga problem talaga and they are finding ways na ma-resolve yung mga issues natin sa traffic. No? And sabi nila, papaabutin nila kay Secretary Tugade yung ano. Apparently, nagtanong ako sa kanila kung paano, kung malalaman nga naman na umaabot talaga kay Secretary Tugade yung mga messages namin. No? Hindi na sila kasi sumasagot pa. So, naghihintay kami. Sa pagkapangulo sa eleksyon 2016, si Davao City Mayor Rodrigo Duterte nag-ikot sa Kasama sa mga pangako ni Pangulong Duterte noong eleksyon ang paglutas sa matinding traffic sa Metro Manila. Nakabinbin sa Kongreso ang panukalang bigyan ng emergency powers ang Pangulo para lutasin ang traffic problem. Kung titingnan mo, ang problema talaga ng Manila, during daytime, ang population natin tumutubo ng 17 to 18 million. Ang kulang talaga natin itong mass transportation system. May additional ngayon na almost 400,000 brand new units every year ang nadadagdag sa kalsada. 65% nito ay napupunta sa Manila. Yan ang kabigatan dito sa traffic talaga. Yan po yung mga projects. Ang batikang urban planner na si Felina Palafox Jr. naniniwalang komplikado ang pangmatagalang solusyon. Kalahati raw ng problema ay may kinalaman sa land use o kung paano ginamit ang mga espasyo sa Metro Manila. Dito sa Makati, napaligiran tayo ng gated communities, yung walls nila at saka South Cemetery. Kaya rekomendasyon ko, buksan yung villages, although napabuksan ng mayor sa Bel Air during peak hour. May ilang panukala rin si Palafox para mabawasan ang mga sasakyan sa kalsada. The whole length of EDSA, may rekomendasyon tayo na gumawa ng elevated walkway bicycle lane, preferably air conditions, with shops along the way, 24 hours, 24/7. And pedestrian bicycle bridge every kilometer across Pasig River, San Juan River, Marikina River, at saka all the waterways. Along Manila Bay, may water transport, all the different towns and cities along Manila Bay, then through Pasig River, then the 250-kilometer
circumference of Laguna Lake. Let's say from the mountains of Antipolo, Sierra Madre, why don't we have elevated sky cables? Yung Shaw Boulevard, Ortigas, no? Papuntang Antipolo. It's so congested. Why not have cable cars from the mountains up to Manila Bay? Or bababa sa Ortigas Center, sa Cubao, saka sa Makati CBD. I-connect ang Cavite and Bataan. Parang galing kang Cavite, pupunta kang Subic, huwag ka na makigulo sa traffic ng Metro Manila with either a bridge or a tunnel. Bukod sa mahal, nangangailangan ng panahon ang ganitong mga solusyon. Kaya tinanong namin ang mga eksperto kung ano ang mga solusyong agarang makapagpapaluwag sa traffic. Sa dami ng sasakyang nagsisiksikan sa EDSA, marami sa ating mga kababayan ang umaasa sa Metro Rail Transit o MRT Line 3. Kaya tuwing rush hour sa umaga, humahaba ang pila sa ilang istasyon. Yan po sa likod, naging isang pila po kayo. Abante po tayo ng konti. At sa kisot na, dalawang pila na po yung dito sa harap. Sa North Avenue Station kung saan nagsisimula ang tren na patungo sa direksyon ng Makati, nakapila ang mga tao sa magkabilang bahagi ng EDSA. Sige po, tuloy-tuloy po tayo po sa pagkakaroon sa foot bridge. Mahaba po yung pila natin dito sa street level. Akin po yung foot bridge. Umaakyat ang dalawang pila hanggang sa overpass bago makapasok sa mismong istasyon ng tren. Diretso po bridge. Sa pangalawa. 500,000 na tao kada araw ang sumasakay dito. Kahit na ang capacity nito, 350,000 passenger lang sa isang araw. Gaano katagal ka pumipila araw-araw? Actually, it takes 45 minutes. 45 minutes? 45 minutes. Pero yung travel time naman is mga 30 minutes. 30 minutes lang. Mahaba rin ang pila sa Light Rail Transit Line 2 mula Santolan patungo Recto. May ticket na po kayo? Isang dahilan ayon sa pamunuan, maraming Pinoy na pumipila araw-araw dahil single journey lang ang ticket na binibili nila. Isa sa paraan na naisip ng gobyerno para hindi ka ganong magtagal ng pila ay magkaroon ka ng beep card katulad nito, yan yung binibili nila ngayon. Halimbawa, meron ka 100 pesos, yung 20 pesos doon, bayad mo na doon sa card, reloadable naman to. Tapos yung 80 pesos, pwede ka nang mag-ilang balikan ng sakay. Halimbawa, mula Santolan, papuntang Recto. Pwede rin itong gamitin sa LRT, MRT, ilang bus mula airport, papunta sa MRT, tsaka mga bus sa BGC. Mas malaki ang mga bago ng Line 2 kaya mas maraming nakakasakay sa isang biyahe. Ito yung LRT Line 2. Sumakay kami sa Santolan. Tapos ang dulo nito, Recto. Marami sa mga sakay nito, mga estudyante. At marami din naman yung papunta sa kanilang mga trabaho. Araw-araw ko pa sumasakay dito sa LRT? Monday to Saturday. Ano masasabi mo dun sa experience ng araw-araw na pagsakay sa LRT? Nakakapagod po. Tapos, minsan, kailangan mo makipagsiksikan sa mga tao para hindi ka malate sa school. Oo. May times lang po talaga na sobrang init, na parang oven na po talaga. Opo. Tapos may times naman po na malamig, na okay naman po. Depende po kasi actually sa oras tsaka sa train na sinasakyan mo. Pagdating mo sa school, Nakaka-haggard din po. Sa loob lamang ng 30 minuto, nakarating kami sa Recto. Sa ngayon, ginagawa na ang karugtong ng LRT Line 2 mula Santolan patungong Masinag sa Antipolo City. Ang kabilang dulo nito, idudugtong naman sa Pier 4 sa Maynila. At MRT Line 7 mula North EDSA dadaan sa Commonwealth Avenue patungong San Jose del Monte, Bulacan. Inaasahan na rin ang pagdaragdag ng 48 bago ng MRT Line 3 sa EDSA.
Meron ding planong NLEX-SLEX connector na naglalayong pagdugtungin ang North and South Luzon Expressway. Tinatayang nasa 2.5 milyon ang mga sasakyang gumagamit ng kalsada sa Metro Manila. Ayon sa UP School of Urban and Regional Planning, 70% nito ang pampublikong sasakyan gaya ng bus at jeep. Pero 28% lang ng kalsada ang nagagamit nila. Higit na malaking bahagi ng kalsada o 72% gamit ng private vehicles. Sinasabi nung mga pag-aaral, una, dapat ito ay mas maiksi ang travel time. Okay, pag nakita ng mga tao na mas mabilis ako kung pagsasakay ako ng public transportation, sasakay ako niyan. So yun, isa rin na convenient ang transfers. Pangatlo is, of course, it should be cheaper. Isa sa sinasabing solusyon ang Metro Manila Bus Rapid Transit o BRT. Kaya ngayon, pinag-uusapan talaga na masugid ang BRT, Bus Rapid Transit. Kasi base sa aming pag-aaral, ang cost ng BRT on a per kilometer basis is only 1/10 the cost of a rail line. And it's also faster implementation. And it can actually carry, if I'm not mistaken, a sizable number of people. Pero dahil taon ang binibilang para sa malalaking proyekto ng gobyerno, may mga paraang naisip ang DOTR para kahit paano maramdaman agad ng commuter ang kaluwagan. Kamakailan pinagbawal na ang UV Express sa EDSA. Inalis na rin ang window ng number coding. Pinagbawal na rin ang pagsisale ng mga mall tuwing Lunes hanggang Biyernes. May paniwala din ang ilang eksperto na meron pa ring maidudulot na kaluwagan ang simpleng pagbabago ng pulisiya. They should pay for the traffic generated. Ayon kay Architect Palafox, maaari ring maningil ng congestion charge para mabawasan ang mga sasakyan sa kalsada. Opening the gates of military camps, cemeteries, and subdivisions. Yeah, it's only a decision. And then share a ride or high capacity vehicles ang pwede lang papasukin. O kung hindi kaya ng congestion charging. Nakakatulog po ba yung may app na ng carpooling? Ideally, yung application na magbubook ka lang online, ideally makakatulong dapat yon. Bakit? Kasi hindi iikot-ikot yung mga taxi. Dapat lang bantayan ang safety ng ating mga pasahero. May mga kababayan din tayong nagkukusang humanap ng paraan. Kabilang dito ang mga estudyante ng UP na balak ipalaganap sa buong bansa ang ideyang nakasentro sa simpleng bisikleta. Nasa 64 bikes na kami, in total 73. Binigyan sila ng grant na 15 million pesos ng Department of Science and Technology para i-develop ang bike share. At kalaunan, magamit din sa ibang panig ng bansa. Isa sa mga dinevelop namin is yung mga trackers po. So, we wanted low power para pwede siya ilagay sa bike, mas scalable po siya. At the same time, makikita mo po, kunyari, sa phone mo po kung nasan yung bike. So, magiging mas reliable po yung system. Isa pang dinedevelop namin is yung smart lock po. Para po pwede mo siya i-lock kahit saan. At kunyari, may RFID o kaya ano pong card na may scanner o ano po. Bale, itatap mo na lang po, tapos pwede mo na gamitin at ilalock mo na lang po. Sa hinaharap, kung magkakaroon halimbawa ng bike share malapit sa estasyon ng MRT, pwedeng magamit ito ng mga tao papunta sa lugar na hindi kalayuan, imbes na sumakay pa sa jeep o tricycle.
Masikip man sa ngayon ang traffic sa Metro Manila, nakaluluwag ng loob na malamang meron pala namang mga solusyon. Pero bukod sa infrastruktura at pagbabago sa ilang pulisiya, makakutulong din kung ang bawat isa sa atin ay magiging responsable sa kalsada. Driver ka man o pasahero. Ang pagwaksi sa nakasanayan na nating wala ng disiplina sa kalsada ang maiaambag natin bilang mga Pilipino. Magandang gabi po, ako si Sandra Aguinaldo at ito ang Eyewitness.